We are going to continue our series on The Bible Explains Part 235. Today we're going to continue our mini-series within the big series of The Bible Explains, entitled Your Next Season is Coming Part 14. Manalangin po muna tayo. Aming Diyos, maraming salamat po sa papuri at pagsamba. Maraming salamat po sa lahat ng mga kabiyayang naparito sa bulwagan na ito at maging mga kabiyayang kasama po namin sa online broadcast. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang pamamahayag ng iyong makapangyarihang mensahe ng biyaya. Ang amin pong marubdob na panalangin, anuman ang aming sasabihin ay magbigay ng kapurihan sa marangal mong pangalan at pagpapala sa lahat ng kapatiran. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Today we're going to talk about Hezekiah. Who is Hezekiah? Hezekiah was from the tribe of Judah. He is the 13th king of Judah. He is the son of King Ahaz, and he was succeeded by his own son, King Manasseh. Hezekiah was a good king. He reigned for 29 years in Judah. 2 Kings chapter 18 verse 5. He, referring to Hezekiah, trusted in the Lord, the God of Israel. There was no one like him among all the kings of Judah, either before him or after him. Napakaganda po ng kredensyal ni Hezekiah. Siya po ay mabuting hari at naghari po sa Huda ng 29 years. Having said this, allow me to share with you today 3 things that happen when grace gives more than you expect, taken from the story of Hezekiah. Number 1, grace meets you in your desperation. Write it down. Grace meets you in your desperation. 2 Kings chapter 20 verse 1. In those days, Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says. Put your house in order because you are going to die. You will not recover." Pinapunta ng Panginoon itong si Prophet Isaiah sa bahay po ni Hezekiah para ipaalam sa kanya na hindi na siya gagaling, mamamatay na siya at ihanda na niya ang kanyang bahay, ang kanyang pamilya, pati na rin ang kanyang kaharian. Grace does not wait for ideal conditions. It does not arrive after we have gathered strength or figured things out. Grace meets us when human ability has reached its limits. Mga kapatid, pag dumadating na po tayo sa sukdulan, sagad-sagad na, eka nga, when our backs is against the wall and we do not know what to do, dito po natin mararanasan ang grasya at biyaya ng Panginoon. Hindi po naghihintay ang grasyang umigi ang panahon bago po siya dumating. Ang grasya po ay dumarating habang hindi maganda ang panahon. Merong desperation, may condition that you do not know what to do, and your back is set against the wall. The Bible says, Psalms 34 verse 17, "The righteous cry out, and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles." How many of their troubles?
All. Not some, not even many of their troubles. The Bible is very clear. The Lord delivers them from all their troubles. Natatandaan niyo pong istorya sa Bible nang si Jesus ay naglalakad sa ibabaw ng tubig at nakita ng mga alagad, nakita ni Simon at gusto niya ring lumakad sa ibabaw ng tubig. Ang sabi po ni Simon, ikaw po ba yan? Kung ikaw nga po yan, sabihin mo sa akin na pumarian. Ang sabi ng Panginoong Hesus, halika. At siya'y nagsimulang lumakad sa ibabaw ng tubig. Pero, nang mapansin po niya ang alon at maramdaman ang ihip ng hangin, dinapuan po siya ng nerbiyos at nagsimula po siyang lumubog. And I am very sure you are familiar with the story. He just cried out, Lord, save me. Yun lang ang binigkas po niya, Lord, save me. Out of desperation, what happened? Let me show you the scripture. Matthew chapter 14, verse 30. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink. Cried out, Lord, save me. Lord, save me. Hindi ba dumarating din yan sa tagpo ng ating buhay na kumisa binubulaga po tayo ng mga problema, situations ng ating buhay. Buhay natin, misa ng mga anak natin o mga taong malapit sa atin. Mga nakakagulat na balita, mga banta po ng karamdaman, problema sa pamilya, problema sa relasyon ng mag-asawa, at kung minsan samot-sari, patong-patong, sabay-sabay. At kung minsan hindi mo na alam kung anong gagawin. Hindi pa nalulutas ang isang problema, nariyan na naman ang susunod na problema. The only thing you can just say, Lord, save me. That is a very, very important line. Lord, save me. And you know the story very well. Jesus responded immediately and he saved Peter. Psalms 50 verse 15, the psalmist writes, call upon me in the day of trouble, and I will deliver you, and you shall glorify me. Tumawag tayo sa Panginoon sa panahon ng kabagabagan, sa panahon ng desperation. And that is exactly what Hezekiah did. He was at the point of desperation. Akala niya pangkaraniwang sakit lang. It's just a flu. Or it's something like nagnat lang to. Sipon lang to o bulang ito. Konti lang to. Then all of a sudden, ginulat siya ng malaking pagkagulat. Dumating ang propeta Isaiah at sinabi sa kanya, you will not recover. You will die. Prepare your house. What did Hezekiah do? He just called unto the Lord, Lord, save me. Jeremiah chapter 33 verse 3. Call to me and I will answer you and show you great and mighty things which you do not know. My question to you, and especially to those who are watching this broadcast, kanino ka tumatawag? Kung sa gitna ng mga kabagabagan, kanino ka tumatawag? Sino ang iyong tinatawagan? Maraming mga taong tumatawag kung kani-kanino. Sa paniniwala, the more the merrier. Mas marami kang tawagan, hinga ng tulong at baka sakali mayroong makatulong. Pero pag naintindihan mo na ang iyong pananampalataya, hindi ho paramihan kung sino ang tatawagan. Sa Panginoon ka lang dapat tumawag dahil ang Panginoon ay saklolo sa panahon ng pangangailangan. Shout amen. Amen. Sa sitwasyon na very overwhelming ang mga situations natin, para tayong dahan-dahang nalulunod sa iba't samot-saring problema. Nariyan po ang relational problem, family problem, marriage, children, all kinds of relational problem in the family, medical problem,
health issues, financial, business, career, work, personal, studies. And if you are in the ministry, probably kasama rin po ang mga challenges and issues of ministry. What do you do amidst all these? Lord, save me. Napakahalaga po mga kabiyaya na alam natin sa panahon ng desperation kung kanino tayo tatawag. Sa panahon ng matinding pangangailangan. Sa panahon ng matindi ang ating pangangailangan, ang Panginoon ay handang saklolo. Pag tinawagan natin, sumasagot ang ating Panginoon. Desperation is not a sign that grace has failed. It is the place where grace becomes visible. Kung minsan sa panahon ng desperation, dito nagiging totoo ang iyong karanasan sa biyaya ng Diyos. Kung minsan, nakikikwento ka na lang sa kwento ng iba. Natutuwa ka makarinig ng kwento at patutoo ng iba kung paano nila naranasan ang biyaya ng Diyos sa mga desperation. And yet, nung ikaw ang dumating sa desperation ng iyong life, God is giving you the opportunity to experience firsthand the grace of God. Kung minsan, hinahayaan ng Diyos mangyari po ito para magkaroon po tayo ng sariling karanasan. Sa panahon ng desperation, pinangako niya sa atin, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Can you say amen? In Christ, our lowest moments are not setbacks. They are intersections, set-ups where divine sufficiency meets human weakness. Kung minsan nararamdaman natin parang hindi sapat ang ating lakas, parang kulang ang ating savings, parang hindi na natin matawagan yung mga tao na sana'y makakatulong sa atin. Piniem natin si Minson, tinawagan natin, sumagot pero iba na ang boses. The number you have dialed is incorrect. Nagtataka ka dahil yung kausap mo hindi nakaka-English, ngayon nag-i-English na siya. Looking for someone to help. Pero kumisa nakakalungkot kung kailang kailangan natin sila, hindi natin sila ma-reach out. Hindi ang biyaya ng Panginoon. Laging handang saklolo ang biyaya ng Panginoon sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. 2 Corinthians 12:9, the Apostle Paul writes, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness." The word weakness here simply means the ability to do things by yourself. Not necessarily physical weakness. It could be any weakness from your side that you cannot do it alone. Kulang ang pera, kulang ang talino, kulang ang resources. Seemingly, you just cannot do it by yourself. Your back is set against the wall. Ang tinutungtungan mo na dating matibay, nagsisimulang nagmistulang parang kumunoy na dahan-dahan ka ng lumulubog. And you just do not know what to do. The Lord Jesus said to the Apostle Paul, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect, even in times of weakness, seemingly you do not know what to do." Grace does not wait until you are ready or steady. Grace meets you while you are sinking. Habang dahan-dahan kang lumulubog, doon dumarating ang saklolo. Sapagkat ikaw ay tumawag at siya'y handang saklolo. Grace meets you when the verdict sounds final. Parang wala nang solusyon ang problema na ito. That is where grace comes. Because we believe
grace meets you in your desperation. Number 2, grace responds to a covenantal prayer. When we pray, based on covenant, grace responds. Si Hezekiah po ay nabuhay sa ibang panahon, di tulad ng sa atin. We live under the new covenant, but Hezekiah lived in a different covenant. And we need to understand that Hezekiah lived under the old covenant. That is why he prayed differently the way we pray. Siya'y nananalangin din tayo. Pero hindi nyo pwedeng ipagparehas ang ating panalangin sa kanyang panalangin. Ang pagkakatulad lamang po ay parehas tayong nananalangin. When Hezekiah met his desperation, he prayed to God. When we experience the same thing, we also pray to God, pero we pray differently, and I'll tell you why, because we live in a different covenant. We are under a different covenant. Covenantal prayer is when you talk to a covenant God, a covenant-keeping God na nangako that I will keep my covenant, the existing agreement. Sa panahon ni Hezekiah, it's a different covenant. Sa panahon natin, it is totally and absolutely a different covenant. I will show you how Hezekiah prayed and highlight the differences and explain how we should pray under the new covenant, because Hezekiah prayed under the old covenant. 2 Kings chapter 20 verse 20, verse 2 up to 3. Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord. That is exactly what I said. Hezekiah prayed to the Lord. Pero I want you to notice carefully his prayer. Different from our prayers. The way we pray today. Suriin natin ang kanyang prayer. Verse 3, remember, O Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion, and have done what is good in your eyes. And Hezekiah wept bitterly. Very short prayer. Remember, O Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion, and have done what is good in your eyes. Mapansin nyo, ibang-iba ang kanyang panalangin. Tama po ito sa panahong kung nasaan siya. Pero hindi na po ito angkop sa panahon natin ngayon. Out of desperation, you cannot pray like this. We should pray, but you cannot pray like the prayer of Hezekiah. Kasi iba nga po. Pero yung attitude na calling to God, praying to God is absolutely correct. But the question is, why he prayed this way? I'll tell you. Of course, I will explain to you. And later on, I will explain further why we should pray differently. Now listen. Hezekiah lived under the old covenant, where blessing and life were tied to covenant faithfulness. Yun yung panahon po niya. Kings were judged by obedience to the law. So appealing to faithfulness was appropriate. Why? Because he lived in that kind of time. Yun yung panahon ng mga hari ay sinusukat at hinuhusgahan ayon sa kanilang pagsunod sa kautusan. His prayer simply meant, Lord, I have honored your covenant, led your people back to you. Now, for us to understand this even more, I will show you Hezekiah's credential. Para at least maintindihan natin, where is he coming from? Why he prayed like this? Why he approached God in this manner? Ano yung kanyang
credential. Number one, he removed idolatry. Ang sinundan niya pong hari ay si King Ahaz, very idolatrous. At nung siya na po ang naghari, pinaalis niya lahat ng mga Diyos-Diyusan. He tore down high places. He destroyed idols, even breaking the bronze serpent when it became an object of worship. Natatandaan niyo po sa Old Testament part kung saan si God ay nagpagawa po ng brazen serpent or bronze serpent nung mga tao'y tinuklaw ng ahas at inilagay po yan sa pole. At ang sabi po ng Diyos through Moses, sino mang tumingin dito sa bronze serpent will live. And exactly happened. Gumaling ang mga tumingin doon sa bronze serpent. Pero later on, na-preserve yun. Ginawang Diyos-Diyusan, sinamba, inalayan, hinandugan, inawitan, pinrosisyon. At ang daming mga naniwala. Sa panahon po ni King Hezekiah, ipinasira niya ang mga Diyos-Diyusan. Pinabuwag ang mga altar at lahat ng mga inanyo ang larawan. Yun ang kanyang credential. He removed idolatry. Number two, he restored true worship. He reopened and cleansed the temple. He reinstated the priests and the Levites and restored worship according to the law. Naging sugit niyang tagapagpatupad ng kautusan sa tamang pagsamba. Number three, he trusted the Lord alone. Some people trusted the Lord, but they trusted others also. They trusted the allies, they trusted other people, they trusted themselves, but also they trust the Lord. Not Hezekiah. He trusted the Lord alone. He refused political alliances and relied on God against Assyria, trusting the Lord when no human solution was even available. Number four, he led with wholehearted devotion. Though not flawless, admittedly hindi perfect si Hezekiah, though not flawless, his heart was fully set on honoring God. Honoring God, honoring God's covenant, and doing what was right in His sight. Now, knowing the credential, ngayon maintindihan mo na why he prayed like that. Nung sinabi po ni Isaiah, you will not recover, you will die, prepare your family. He prayed to the Lord the way he understood prayer in his time. Mga kapatid, nung panahon noon, okay po ito. Kasi nabuhay po siya sa ibang panahon. Hindi na po sa panahon natin ngayon. And I'll show you a chart. You can see this on your screen. A clear contrast on the old covenantal prayer and the new covenantal prayer. Hezekiah prayed under the old covenant. He prayed from performance. Kaya napansin po nyo, what I have done. Is it okay? It's okay. Back then. Because he lived under a different covenant. Are you understanding this, my dear brothers and sisters? We who live under the new covenant, we don't pray like that. We pray not from performance, but we pray from provision. God has already provided everything we need through the finished work of Jesus. That's why we approach God through the finished work already provided. That's why we do not beg. Hindi natin nililimos at ipinapakiusap ang libreng binayaran ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para sa ating kanyang mga anak. Shout amen.
Under the old covenant, Hezekiah appealed to what he had done. Yung kanyang mga nagawa. Under the new covenant, we appeal to what Christ has done. You see the difference? Come on, I'm asking a question. Do you see the difference? Mayroon bang pagkakaiba? Wala. Mayroon. Maliit lang po ba o malaki ang pagkakaiba? Malaki. Dalang po sa relihiyon sa panahon ngayon, hindi po ito hinighlight. Kaya marami pa rin Kristiyano ang nananalangin sa hawig ng lumang kasunduan, sa tono ng lumang kasunduan. Hindi po naituro sa kanila sa krus ng Kalbaryo, tinapos na ni Kristo ang lahat, alang-alang sa atin. Hindi po nakarating sa kanilang balita, tapos na ang gera. Tinapos na ni Jesus ang laban. Sa krus ng Kalbaryo, isinigaw niya na ang sigaw ng tagumpay. It is finished. Tinapos niya, nagtagumpay si Jesus at tayo'y kanyang mga anak. Shout amen. Ang posisyon ng maraming Kristiyano sa panahon ngayon ay posisyon pa rin ng nakikipaglaban. Fight! 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 Laban tayo! Kaya natin to! Laban tayo! Under the new covenant, we do not fight. Under the new covenant, we stand on the victory of Jesus. Ang atin pong katayuan ay tumatayo tayo sa tagumpay ni Kristo. Ang kanyang tagumpay, ibinigay niya sa atin. Kaya ang tawag sa atin, more than conquerors. Ang kanyang tagumpay ay naging ating tagumpay. Kaya isinama tayo sa parada ng kanyang tagumpay. Ang kanyang tagumpay ay naging ating tagumpay. Kaya ang halimuyak ng kanyang tagumpay ay umaamoy sa atin sapagkat tayo'y mga anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Naintindihan ko si Hezekiah. Kasi alam ko na siya'y nanalangin sa ibang panahon. Ang akin lang ipinag-aalala kung naiintindihan tayo ng maraming tao sa ating nauunawaan. May mga taong hindi abot ang ating naunawaan. May mga taong hindi pa nakita ang ganitong kapahayagan. Kung kaya't hanggang ngayon nililimos pa rin nila ang binayaran na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo kailangan ipakiusap sa Diyos na patawarin ka. At kailangan lumuha ka ng dugo para mapatawad ka. Sa krus ng Kalbaryo, pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Hindi mo kailangan ipakiusap na ikaw ay pagpalain. Gumaling! At guminhawa ang iyong buhay gayong maliwanag sa Biblia. Siya ay nabugbog at nasugatan. Sa kanyang mga sugat, pinagaling ka na. Siya bagaman mayaman, naging mahirap upang sa kanyang paghihirap, guminhawa ang ating buhay. Of course, nangyayari lang ito sa naniniwala. Kung hindi mo pinaniniwalaan, hindi ito mangyayari sa iyo. Kasi hindi pwedeng gawin ng Diyos sa iyo ang hindi mo pinaniniwalaan. Pero kapag pinaniniwalaan mo, ihanda mo ang iyong sarili, gagawin ng Panginoon sa iyo ang iyong pinaniniwalaan. My question is, do you believe? Come on, do you believe? How many believers we have today? Raise your hand and say, I believe. Palakpakan, palakpakan para sa Panginoon. Praise God. Hezekiah was not boasting. He was appealing to covenant faithfulness as a reforming king under the law. While we now pray, resting on Christ's finished work under grace. Napakaliwanag po nito. Iba yung panahon niya, iba yung panahon natin. Masyadong malayo na ang diferensya. Sila'y nabubuhay sa ilalim ng anino. Tayo nabubuhay sa panahon ng katuparan. Dahil sabi ng Hebrews chapter 10 verse 1, ang lumang tipan ay anino lamang. Ang katuparan ay na kay Kristo. Colossians chapter 2 verse 16 to 17.
tayo nabubuhay sa mas mainam na kasunduan. Can you say amen? We live under the new covenant, and the new covenant is a better covenant. Can you say amen? And since we live under the new covenant, a better covenant, we must learn how to pray differently. We cannot pray the way they pray. We just simply cannot do that. You have to do your prayer according to the covenant where you live. Nabubuhay tayo sa panahon ng bagong kasunduan. We must learn to pray differently. Bishop, how do we pray differently? We must learn to pray the new covenant prayer. Under the new covenant, we pray not begging, because we are not beggars. We are not beggars. Read your Bible. You are a child of God. Anak ka ng hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, may-ari ng buong mundo. Shout amen. Anong impact yan, Bishop, sa buhay natin? Intindihin mo ito. Sabi ni Haring David, ako'y matanda na at minsang naging bata, wala kong nakitang matuwid na namalimos ng tinapay. Kung totoo ito sa lumang kasunduan, you have to multiply it 10 times even better and more. Tayo po ay naging matuwid hindi dahil sa ating ginawa. Tayo ginawang matuwid dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. We are righteous. I am old and I've been child for so long. I have never seen a righteous forsaken or their children begging bread. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Nakakita na po ba kayo ng pusa na pinabayaan ng kuting? Meow. Never seen one. Nakakita na po ba kayo ng aso na pinabayaan ng tuta? Never seen one. Kung ang mga hayop nabubuhay lang sa instinct, sabi ng Panginoon, lakasan naman ninyo ang inyong paniniwala. Ang mga ibon na lumilipad sa himpapawid, walang bumabagsak kahit isa na hindi alam ng Amang sumasalangit. At ang mga ito'y pinapakain ng Ama. Mas mahalaga tayo kaysa ibong lumilipad sa himpapawid. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, tignan nyo ang liryo ng parang. Ang ganda ng mga bulaklak. Na ngayon ay nakikita nyong namumukadkad at sobrang ganda. Bukas sila'y tuyo na. Pero wala pong sino mang hari, maging si Solomon, ay nakapagsuot ng kasing ganda ng mga bulaklak na ito. Furthermore, Jesus said, ang mga bulaklak na ito ay dinadamitan ng Amang sumasalangit. Tayo pa kaya ang hindi damitan? Tayo pa kaya ang pabayaan? Lakasan mo ang iyong loob. Nabubuhay tayo sa mas mainam na kasunduan. Shout amen. That is very important to know. Hebrews chapter 4 verse 16. The writer of the Hebrews says, let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace in time of need. Come boldly, not begging. Boldly, you know who you are. I am your child. God, here's your child. I'm coming to you. I want to honor you and bless you today. I just want to say thank you for loving me unconditionally. Thank you for sending your son. Lord Jesus, thank you for dying on the cross for me. Thank you for loving me. Thank you for providing all my needs. You pray with confidence, not begging. Kasi alam na alam mo, lahat ng iyong pangailangan ay pinunuan na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Walang anuman dito ang hindi
pinuno ng kanyang grasya. Can you say amen? What do we do? Look up here, look at my eyes. Those of you who are watching this broadcast, what do? We must learn how to pray the grace way. You must learn how to pray the grace way. Not too many people know how to pray the grace way. They know how to pray, but they pray the low way. We're living under grace. We must learn how to pray the grace way. Number 2, grace responds to a covenantal prayer. Number 3, I'm starting to close. Grace gives more than you expect. Ang biyaya po ay hindi sakto. Ang biyaya ay hindi sapat lang. Ang biyaya po ay higit pa. Ang biyaya po ay sobra-sobra. Nung pinarami ng Panginoong Hesus ang 5 tinapay at 2 isda, hindi sumakto. You have to read the story. Sumobra ng 12 basket puno ng tinapay at mga isda. Kaya hindi siya saktong magpala. Pag nagpala po ang Panginoon, may pasobra. Kaya dapat matutunan mo mag-share. Kasi pinapasobra niya eh. That is how grace works. Grace gives more than you expect. God did not merely heal Hezekiah. He extended his life by 15 years. What seemed finished was not only restored, but expanded. Ang siya'y gumaling, kahanga-hanga na yon. Pero higit pa, hindi lang siya pinagaling. In-extend ang kanyang life ng 15 more years. Grace did not respond minimally. It responded abundantly, fulfilling a purpose greater than the request. Now look at the story. 2 Kings chapter 20 verse 4. Before Isaiah had left the middle of the court, the word of the Lord came to him. Go back and tell Hezekiah, the leader of my people, this is what the Lord, the God of your father David says. I have heard your prayer and seen your tears. I will heal you, and I will add 15 years to your life. Pinakinggan ng Panginoon ang panalangin ni Hezekiah sapagkat siya'y nabuhay sa ibang panahon. Tama ang kanyang panalangin ng panahong iyon. Sa panahon natin, hindi ganon ang ating panalangin. Hindi mo na ibibida sa Panginoon ang iyong nagawa. Dahil hindi ho sasapat, dahil hindi ho yun ang pamantayan ng panukat. Ang pamantayan ng panukat sa bagong kasunduan, hindi ang iyong gawa, kundi ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. That is why when we come to God, we come to God through the finished work of His Son. The perfect standard, the finished work of Jesus. Sa panahon po natin, hindi naman yun ang paraan ng sukatan. Sa panahon ni Hezekiah, mayroong kakaibang sukatan. Grace does not operate in survival mode, but in overflow. It doesn't merely stop. Laws, it introduces increase. When God gives more, it is never random. Grace always has intention. Pa nagbibigay ang Panginoon, hindi ho tsamba. Nagkataon lang. Random. Parang roleta. Parang tambyolo. Nagkataon lang.
na ikaw ang tumamang numero. Nagkataon lang pangalan mo ang nabunot. Patsamba-tsamba. No, we do not do that under the new covenant. It's never random. Grace always has intention. Kaya po very intentional ang pagpapala ng Diyos. Kaya doon pa lang sa krus ng Kalbaryo, intentional, inirelease na po ang pagpapala. Kaya kay Kristo, hindi ka pagpapalain pa lang kay Kristo, pinagpala ka na at pinaburan ka na ng ating Panginoon. If you believe that, shout amen. Psalms 91:16, with long life will I satisfy him and show him my salvation. Not just with long life you will live, but with long life you will be satisfied. Pwedeng mabuhay ng mahaba na hindi ka satisfied. Kaya may mga tao po ang pakiusap, gusto nang mamatay sapagkat hindi sila masaya sa kanilang ikinabubuhay. Pero may mga tao po na biniyayaan ng mahabang buhay. At ang mahabang buhay ay puno ng kasiyahan. Kasiyahan sa kanyang buhay. Dahil ang pangako ng Panginoon, bubusugin kita ng mahabang buhay. Can you say amen? Sa New Testament, ano po ang application nito? John chapter 10 verse 10. Look at the second part of the verse. Jesus said, from NIV, I have come that they may have life and have it to the full. Not just have life, but have it to the full. Hindi lang magkaroon ng buhay, kundi masaganang buhay. Powerful, isn't it? Now look at this from NLT, same verse. John 10:10. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Yun po yung life. Yun po yung Zoe. Yun po yung life na bigay ng Panginoon. Buhay na pinagpala, pinaburan, pinaunlad, pinayaman, at hindi lang po rich, but also satisfying life. Look at this from the Message. Same verse. John chapter 10 verse 10. The second part of the verse. Jesus said, I came so they can have real and eternal life. Not just life, real and eternal life. What is that? Explain more. More and better life than they ever dreamed of. More and better life than they ever dreamed of. Buhay na pinapangarap mo pa lang, ibinigay na sa iyo ng Panginoon. Buhay na pinagpala, buhay na pinaburan. Shout amen. Amen. Grace does not simply delay death. It redefines life. In Christ, life is no longer measured by length, but by quality, by purpose, and eternal significance. Hindi lang yung basta mabuhay ng mahaba. Kay haba-haba nga ng ibinuhay mo, wala namang ka kwenta-kwenta. Habang buhay kang inuubo. Now, sino naman ang gustong mabuhay ng 100 taon, 100 taong inuubo? Di na makatulog sa ubo, hindi na makakain sa ubo, hindi na makapaligo sa ubo, di na makaupo ng maayos sa ubo, maupo ng konti, umuubo, yung ulo niya umaabot doon sa tuhod kakaubo. Sobrang hirap. Diyos ko, pagka ganyan, siguro ipapakiusap mo nang matapos na ang ubo. Kaya hindi yung pinag-uusapan ng mahabang buhay lang. Kasama yon. Pero hindi lang basta mahabang buhay. Ang kasama sa mahabang buhay, ikaw ay malusog, malakas, masigla, pinagpala. Shout amen. Shout amen. Malakas sa palakpak para kay Lord. Praise God. That is why we always declare na kay Kristo tayo po ay malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan at
mabubuhay ng mahaba. Why do we say that? Because that is what we believe. You believe in your heart, you confess with your mouth. If you don't believe that, please don't say it. You have to be honest to yourself. Huwag mo i-confess ang hindi mo pinaniniwalaan kung ano lang ang iyong pinaniniwalaan. Tanong ko po, isang kamay ng naniniwala. Taas ang dalawang kamay, sabay-sabay sasabihin natin ito, ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Amen. Of course, may mga nanonood sa broadcast na hindi sumasang-ayon sa mga ngaral na ito, sapagkat nakikita ko na nagsasalubong ang iyong kilay. Tumataas ang iyong kilay at parang di mo matanggap at gusto mo mag-ahit ng kilay. Wala naman ako masyado magagawa sa iyo, dahil kung ayaw mong maniwala, hindi naman ito mangyayari sa iyo. Pero makikiusap lang kami. Huwag mo na kaming pakialaman. Huwag mo na rin kaming pigilan. Ito ang aming pinaniniwalaan. Ito ang aming dinideklara. Shout amen! Palakpakan natin si Lord. Praise God. Let's see them again. You can see this on your screen. 3 things when grace gives more. Basahin natin. 3 points from the story of Hezekiah. Ready? Number 1. Grace meets you in your restoration. Number 2. Grace responds to a covenant of prayer. Number 3. Grace gives more than you expect. Now, let me give you the life application. I'm starting to close. Number 1. Expect God's grace at every turn. Don't beg for it. By faith, expect. Asahan mo ang grasya ng Diyos sa iyong trabaho. Asahan mo ang grasya ng Diyos sa iyong negosyo. Don't beg for it. Don't beg for it. You just expect it. I expect the blessing and the favor of God in my career, in my work, in my business, and if you're a pastor, in my church. In Hezekiah's story, what looked like the end became the doorway to a new season. A death sentence turned into extended life, not by human strength, but by God's grace. Can you say amen? Amen. What seems final is never final with God. I like that part. What seems final in the eyes of men is never final with God. Always remember, it is not final as long as you have the grace of God. Expect grace to meet you, redirect you, and carry you forward what He has already prepared. Number 2, pray the grace way. Learn it and practice it. Hezekiah prayed under the old covenant. We understand that. Where prayer often appealed to faithfulness and obedience to the law. We need to understand that. In-explain ko yan sa inyo. Why he prayed like that. But we prayed differently. God answered him graciously, but his prayer reflected the covenant he lived under. God has to honor the existing covenant where he lived. Kailangan sagutin ng Diyos ang kanyang panalangin sapagkat siya'y nabuhay sa tipang umiiral sa panahon ni Hezekiah. Today, we pray the grace way. From a better covenant, we do not appeal to what we have done, but what Christ has already done. Tell me where? On the cross. His finished work. Where he said, it is finished. Can you say amen? Amen. Our prayers flow from provision, not performance. Resting in grace
confidence, and sonship. And that is the reason why every Sunday we always say, I am a child of God. Because you are really a child of God. You have to say it. You have to embrace the truth. Not your performance, but through Christ's finished work. Number 3, I'll close with this. Believe in God. Believe in God's gracious surprises. May mga sorpresa pa rin ang Panginoon. Ano po ba? Alam nyo na sorpresa si Hezekiah. Dahil expect lang naman niya talaga, ay gumaling siya. Pero he was even so surprised. Hindi lang siya pinagaling, in-extend ang kanyang life ng 15 more years. Hezekiah expected death, but God surprised him with life. 15 more years given by grace. What seemed final became the beginning of a new season. Kumisan parang feeling mo, dulo na to. Tapos na. Mamamatay na. Hindi na kaya. Wala nang gamot. Wala nang solusyon. Hindi sa biyaya ng Diyos. Dahil sa biyaya ng Diyos, laging may pag-asa. Sa biyaya ng Diyos, laging may himala. Sa biyaya ng Diyos, mayroong bagong panahon. Shout amen. When circumstances say, it's over, grace says, there is more. Believe in God. Believe in God. Believe in God's gracious surprises. Because I am telling you today, your story is not yet finished. Your story is not finished yet. Hindi pa tapos ang kwento ng iyong buhay. Marami pang gagawin ng Diyos sa iyong buhay. Shout amen. Let's see them again. 3 life application. Ready? Let's read them out loud. Number 1. Expect God's grace at every turn. Number 2. Pray the grace way. And number 3. Believe in God's gracious surprises. And please remember, the big idea is, in Christ, my new... One more time. In Christ, my next season is coming. Are you in Christ? Your next season is coming. Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity. Those of you who are watching this broadcast, the opportunity to receive Jesus today, be saved, and your new season is about to start. Kung nais mong tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, mananalangin tayo ng pagtanggap. Itaas ang 2 kamay. Samahan po natin lahat ng narito sa loob ng bulwagan na ito. Hihilingin ko sa inyong mabuting puso. Samahan natin ang ating mga bisitang nanonood sa broadcast na ito. Taas ang 2 kamay, ipikit ang mata, at manalangin po tayo ng pagtanggap. If you will do this for the first time, ang bawat kataga na bibigkasin ko ay bigkasin mo nang mula sa puso at ariing isang personal na panalangin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po, pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa harapan ng sino man sa loob man ng bulwagang ito, lalo na sa mga nanonood sa broadcast na ito, ang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon.
Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Praise God. Tayo po ay dumako sa gawain po ng banal na komunyon. Kunin po ninyo ang inyong communion elements, mga nanonood sa broadcast, at sabay-sabay at sama-sama nating ipagdiwang ang tagumpay ni Kristo sa pamagitan ng banal na komunyon. All right, let's do this together, mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay, kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman pagkatapos ng hapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Isang beses pa, sabay-sabay malakas, ano po ang ating big idea? Are you in Christ? Your next season is coming. If you believe that, say amen. Last of all, let me speak to your heart. You who are watching this broadcast, if this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. From the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purposely on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastora Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcement. Stay blessed. Stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Charito!